naging isa sa mga resulta nitong hearing ni Amy. Okay, hearing ng mga senador. O, tuloy natin. Okay. The claim of the Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla that the supposed group effort was only based on rumor is incredible. This attempt to cover up what was already aired on media and what had already come to pass was an indication of a comprehensive plan to arrest the former president. Ayan. So dito, sabi niya, hindi ka panipaniwala yung pahayag ni DILG Secretary. Alam mo naman, itong Remulla Brothers na ito pakuno talaga ito. Ito, sinasabi dito na coordinated ng pagkilos ay batay lamang sa chismis. So ibig sabihin, nag-mobilize na sila ayon lang daw sa chismis. Dahil may mga ulat na nagpakita na may plano na bago pa man ilabas ang ICC warrant. Naka-ready na. So isa yan sa mga masasabi nating konklusyon ng hearing na ito. Na they were prepared even before lumabas yung quote-unquote nilang ICC warrant. Talagang minamadali nila. That's the point here. Minadali nila, wala naman, hindi ina-expect ng ICC si Duterte, pero bigla na lang kinuha at nag-prepare na sila. It is because talagang minamadali nila at ayaw na nilang tumagal si Duterte dito para sa eleksyon. Bakit? Kasi pag si Duterte ang nagkampanya, talaga nga namang punong-puno ang tao, talaga nga naman dinadagsa, talaga nga naman sobrang nahahype ang campaign at nagmumukha ng tanga itong alyansa ng mga budol. Di ba ho? Yan o nangyari. At alam naman po natin that kailangan pong maipanalo ang mga senador ni Marcos para ma-impeach si Duterte, si Vice President Sara Duterte para manalo itong si Romualdez. Ako, kasi dito mamaya sa kanyang mga Q&A, okay, nilinaw din ni Amy na mukhang merong nagmamaniubra sa Malacanang. Ako naniniwala din ako. Kasi bakit? Mahina talaga si Marcos Hindi niya kayang isipin to. Ako pero hindi po siya ligtas para sa akin hindi po siya ligtas sa kasalanan na to. Pero mahina siya, hindi niya kayang planuhin ito. Ang pumaplano nito sa tingin ko, pananaw ko lamang po ito, maaring mali ako, ang tagpaplano nito si Romualdez. Bakit? Kasi si Romualdez ang makikinabang dito. Pag nanalo ang mga senador ni Marcos, si Romualdez ang makikinabang dito. Mai-impeach si Vice President Sara Duterte. At pag na-impeach siya, kakayanin niya ng itumba si Tulfo, kaya na nilang itumba yung mga ibang kalaban, at siya na ang sumunod na Pangulo. Alam naman natin yung pangarap niyan. Kita mo naman siya na naglalakad pagdating sa mga kasama mga sundalo. When I say itumba, hindi patay na, hindi yun na ibig sabihin. Itumba, italo. Kasi ang maaari lang makatalo kay Romualdez, walang iba kundi si VP Sara Duterte. Sa tindi ng pera nila, sa tindi ng makinarya nila, si VP Sara Duterte lang. Para matanggal po si VP Sara Duterte at hindi na makatakbo, kasi pag na-impeach siya, hindi na siya pwedeng tumakbo. Hindi na siya pwedeng humawak ng any government position. Talagang matindi ho ang gagawin nito ni Romualdez para matanggal. Paano? Ipanalo ang lahat ng senador nila. Kasi kitang-kita naman natin yung kahit ako, may mga inaasahan sana ako mga senador dyan na tatayo para sa kay VP Sara Duterte. Ano ginawa? Bumaluktot. Ako na-disappoint ako kay Lacson. Kasi kahit pa paano si Lacson, may tama pa sa utak yun tama pa yung mga ibang sinasabi niya. Na-disappoint ako kay Soto. Kasi tama naman, may mga logic pa yan Pero ano na nangyari? Nung sila na nagsalita, nawala na yung logic. As in, bakit? Kasi nga they have to join kung ano yung sinasabi ng Malacanang, or else baka ma-Amy sila o di kaya ma-Villar. Although si Villar hindi pa talaga publicly ina-announce na tanggal na siya, pero dahil nga sa komento ng mga Villar,
mukhang chinuchugi na yung isang bilyar doon sa alyansa, di ba ho? So, mukhang mukhang ganun ang direksyon. Pag hindi ka kapareho, chugi ka. Hindi ka ipapanalo. So, what do you expect? Pag nanalo yan, pag sinabi ng presidente o sinabi ni Romualdez, impeach niya si Sara, impeach yan. Kaya nga sabi ko dito, ang makikinabang ng todo-todo sa pagbitbit sa ICC kay Pangulong Duterte ay si Romualdez. Kaya lang, ang pananaw ko din po dito, medyo na-underestimate nila ang Duterte magic. Na-underestimate nila ang mga OFW. Na-underestimate nila ang mga Pilipino. Kasi kaliwat kanan Kaliwat kanan ng demonstrasyon. Kaliwat kanan, mas lalong uminit. Mas lalong uminit ang ginawa nilang pagbitbit kay Pangulong Duterte sa dahig. Mas lalong nag-init ang tao. Akala siguro nila, dahil wala na si Duterte sa kampanya, hindi na iboboto yung PDP o yung Duterte slate. Yung Duterte. No? Duterte na sila, 10 na sila eh. Okay? So, Duterte hindi na iboboto. Akala nila yun. Mas lalo pang sinabi ng mga tao, hindi. Lahat sila iboboto ko na. Kasama na po ito syempre. Walang iba kundi si Pastor, di ba? Alam naman po natin, matik na yan. Yan po ang pinakatapat na kawal ni Pangulong Duterte. Tuloy natin. Already being in place even before the date indicated in the ICC warrant of March 11. Finally. Ito na yung final, ha? Kaya nga finally. Hindi, pinapaliwanag ko lang para malinaw. Finally, ito na yung pangatlo. 3 kasi yan eh. Una, ulitin natin ha, para sa kaunawaan. Una, walang legal na obligasyon. Ibig sabihin, talagang illegal ang ginawa ng gobyerno. Pangalawa, yung partisipasyon ng gobyerno ay talagang sila ang aktibo. Sila ang may gusto. Sila talagang gumawa ng paraan para matanggal. Minadali. Okay? Yan yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Okay? Na konklusyon ng hearing na ito. Tuloy. Pasok. A preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guarantee... So, malinaw daw sa pangatlo, paglabag sa karapatan ni Pangulong Duterte. Okay? Ayan, malinaw po yan. Karapatan ni Pangulong Duterte. Ang tanong, ano po ba yun? Yung sinasabing, o ano ba yung mga konklusyon? Bakit nasabi ni Senator Amy na merong paglabag sa karapatan ni Duterte? Okay? Tuloy natin. Pasok. Liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. Yan ang una. Wala pong warrant ang Philippine court. Ibig sabihin, wala talagang authority. Why? It is because that is part. Even if, sabi nga nila, even if kasali tayo sa ICC pa, kailangan pa rin mag-issue ng warrant ng korte ng Pilipinas para kunin mo isang tao. Ang nangyari, this is a warrantless arrest. Yan ang sinasabi ni Senator Amy. Warrantless arrest at hindi pasok ang warrantless arrest dito. Kasi may exemption po ang warrantless arrest, 'di ba? Alam naman po natin yung ongoing crime, on pursuit, may ganun eh. Meron pong exemption ang warrantless arrest. Hindi pasok ito. Although pasok ito sa Torres arrest. Iba po kasi si Torre, may sariling mundo sa pag-aaresto. Meron po siyang sariling batas, ika nga. Kaya kita nyo, naglalabasan yung video na niya medyo, ewan, may sariling mundo. Yung parang ganun. Hindi ko na lang pero pag may makikita ka mga video niya, may sarili siyang mundo na ginagalawan. Hindi ko alam kung ano yun, ha? Pero basta, ganun. Did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. Meanwhile, General Torre invoked 125 article of the revised penal code only applying to warrantless arrest. The constitutional safeguards for the right to liberty of abode were also disregarded. No court order was issued mandating that the former president be taken out of the Philippines against his will.
Former President Duterte was deprived of the right to be visited or to have conferences with Yan. Nilabag din, sinasabi dito yung walang kautusan ng korte na ilabas ng bansa. Kasi tandaan natin, bago gawin ng lahat ng yan, hindi pa pwedeng gawin lang yan ng executive branch. Hindi pwedeng gawin lang yan ng pulis. Hindi ka porket pulis, pwede mong gawin ang lahat ng bagay. Ang lahat ng galaw ng pulis, tandaan ninyo, ay may court order. Lahat ng pagdakip nila, unless nga pumapasok doon sa issue ng warrantless arrest. Ibig sabihin, nagnanakaw ka, may pinapatay ka, yun, pwede kang arestuhin. May mga ganun na instances. Pero hindi ito pasok doon. Okay, yun ang sinasabi ni Senator Amy. So, everything na gagawin mo sa isang tao ay dapat merong order mula sa korte. Wala hong ipinakita si Torre. Mali daw ang paggamit ng Article 125 ng Revised Penal Code upang ipaliwanag ang pag-aresto. Naku po, alam mo to si Torre dapat dito bumalik sa sa eskwelahan di ba? Wala ho kasing alam Tapos nilabag pa yung karapatan sa kalayaan ng paninirahan. Walang kautusan mula sa korte na dalhin si Duterte sa labas ng bansa. Ipinagkait pa yung karapatang magbisita ng pamilya. Hindi pinayagan bumisita si Vice President Sara Duterte. Sinasabi niya na nga doon, ang daming video na lumalabas. Siya ang lawyer ko. Siya ang lawyer ko, sinasabi ni Pangulong Duterte. At the same time, karapatan din po yan ng isang anak. Di ba? Wala din. Hindi rin pinayagan. So, sablay talaga dito si Torre. Immediate family members under Section 2F of Republic Act 7438. General Torre admitted he did not allow Vice President Sara Z. Duterte to visit former President in Villamor Air Base contrary to RA 7438. Yan. May batas yan May batas yan na kailangan, pwede, dapat. Hindi rin sinunod ni Torre. So, ang tindi ng mga paglabag dito ng pinapaliwanag ni Senator Amy. President Duterte was further denied the right to be brought to judicial authorities. Isa pa yan, hindi dinala sa korte. Dapat talaga, pag huli, wala ka nang warrant na maayos. Hindi mo pa pinayagan yung abogado. Ano pa? Kasi dapat pag may warrant, kailangan may abogado Di ba kaya nga may Miranda rights? Hindi po yun si Chito Miranda Miranda rights, ibig sabihin po, provide ng abogado, right to counsel. Kailangan po yun. Hindi pwedeng wala nun. Ngayon, hindi na nga sinunod yun, hindi pa hinarap sa korte. Mantakin mo, hinuli ka na ng warrantless arrest. Hinuli ka na, hindi na pinayagan ng abogado mo, hindi ka pa hinarap sa korte. Sabi, napakawalang ya, di ba? Ang tinding paglabag ng due process yan, yung karapatan ni Pangulong Duterte. Article 59 of the Rome Statute. The former president was also denied the right to apply for interim release under Article 59 of the Rome Statute. Ayan, isa pa yan. Yung interim release ay pwedeng gawin po sa Pilipinas. Pagkahuli sa'yo, kasi pwede ka mag-apply. Tapos sasabi, ganito gagawin. Ganito kasi dapat yan. Yan po ay part ng Article 59. Pag huli sa'yo, dadaling ka sa local court. Pwede kang mag-apply for interim release. Ibig sabihin nyo, sa salitang local na lang natin pag-usapan, pwede ka mag-bail. Okay? Pwede mong sabihin sa korte, pwede ba ako mag-bail kasi ganito. Ngayon, kung nasa batas nila na pwede mag-bail o yung law na dinisobey mo ay pwede ka ngayon mag-bail. Ngayon, dito, ang magdi-decide yung korte. Okay? Sasabihin sa iyo ng korte, sige, pwede ka mag-bail. Sige, hindi ka pwede mag-bail. Pero karapatan mo ang magsampa at sabihin sa korte, hinuli ako na may warrant ako from ICC, okay? Even if hindi naman tayo nasa ilalim ng ICC, pupunta ako ng korte, dinala ko sa korte, tapos mag-a-apply ako interim release. Ngayon, yung korte ay magdidesisyon nun. Hindi pinayagan ni Torre yun. Dinukot talaga.
Diyan napakalinaw po mga kababayan na lahat ng due process ay hindi dinaanan ni Torre. Wala siyang sariling process. May sarili pala siyang process. Ewan ko. May UTI ka ba? Hindi, joke lang ha. Joke lang po ito. Bakit? Kasi pag puro process mo ang tinusupad mo, yung process food, ang baduy mo ba? Nagkaka-UTI pag may process food eh. Hindi, biro lang ha. Di ba? Tuloy. Or the right to apply for bail under prevailing jurisprudence on extradition. However, Di nyo napansin? Eto. Alam mo, blessing in disguise nga. Hindi naman blessing. Parang talagang itinalaga ng Diyos eh. Yung nangyari kay Arnie Tevez. Lahat ng nangyari kay Arnie Tevez, the same thing na nangyari ngayon. Ang pinagkaiba lang, yung korte ng Timor-Leste matino. At saka, hindi pala korte, yung gobyerno ng Timor-Leste matino. Yung gobyerno natin, tarantado talaga. Gago talaga. Ganun, nakakainit ng ulo. Bakit? Yung sa Timor-Leste, di ba may extradition? Ang hinihingi ng Pilipinas sa Timor-Leste na padala na si Arnie Tevez. Ano ginawa? Hinuli ng Interpol si Arnie Tevez. Anong ginawa ng Interpol? Dinala sa korte. Pagdating sa korte, pinayagan na magkaroon ng interim release si Tevez. Kaya nga, malaya si Tevez. Hindi totoo yung sinasabi nilang house arrest ha. Malaya po si Tevez ngayon doon. Kasi nga, nag-apply siya sa korte. Pinayagan siya ng korte. Okay? Ngayon, dinidinig yung kaso at the day, I think 2 days after na dukutin si Pangulong Duterte, lumabas yung desisyon nung extradition na case na final ng ating bansa at dininay ito ng korte ng Timor-Leste. Galit na galit nga tayo eh. Etong si Remulla, galit na galit eh. Ano sabi? Hindi na kayo mabansin na isa na Remulla, ang pinagkaiba kasi may due process doon. Dito sa atin wala. Binastos nyo ang due process. Binaboy ninyo ang due process. Kaya nagkaloko-loko tayo at nakakahiya tayo sa buong mundo. Kasi imaginein mo, walang due process na dinaanan ang ating presidente dati na tinuturing na bayani ng karamihang Pilipino. Isipin mo yan ha, hindi mo pinadaan sa due process yung mama. Anong ibig sabihin nun? Wala na tayong batas. Kaya nga hindi na imposibleng arestuhin ka ngayon eh. Basta kalabang ka ng gobyerno at gustuhin nilang arestuhin ka, aarestuhin kanila. Bakit? Ginawa nila yan kay Pangulong Duterte. Kaya nilang gawin yan sa isang public person. Maraming hakot, maraming supporters. Kaya nilang gawin yan. 'Di ba ho? Paano pa kaya tayong mga ordinaryong Pilipino na nagkikriticize sa kanila? Kayang-kaya nilang dukutin tayo at di natin alam kung saan tayo dalhin. Kasi nagawa nga nila yan kay Duterte. Ganon sila kagago. Naintindihan nyo? Ganyan na kagago ang Pilipinas ngayon. Kaya talagang tama eh. Alyansa ng mga gago. Yun po talaga ang dapat dyan eh. Sinong mga membro? Itong mga sekretary. Mantakin mo. Tingnan mo yung kay Tevez. Pinayagan ng Timor-Leste. Dinina yung extradition natin. Dapat ganun ang ginagawa. Dalhin si Duterte sa korte natin, tapos maglalaban na ng abogado yan, mag-aanuhan niya ng anong magiging desisyon ng korte, kung papayagan ba na lumaya muna si Pangulong Duterte. Hindi ho. Alam nyo kung bakit dinukot na lang basta-basta? Kasi alam nilang wala silang mapipresentang ebidensyang matibay. Lahat naman ng pinresenta ni Trillanes puro hawsyaw eh. Puro moro-morong ebidensya ni Trillanes. Si Trillanes kasi unang pasimuno nito eh. Kaya sa mga taga-Caloocan yung Trillanes na yan, tandaan yan, isa yan sa dahilan kung bakit nawala si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kung kayo ay maka-Duterte at kung kayo ay natuwa sa ginawa ni Pangulong Duterte diyan sa Caloocan
at maraming pagbabago nangyari ni Pangulong Duterte dyan, si Trillanes ho ang isa sa mga dahilan kung bakit ho natanggal dito si Pangulong Duterte. Because siya ho ang nag-pursue niyan eh. Siya nga yung maingay dyan sa ICC na yan. Siya yung putak ng putak. Siya pa nga yung, alam ko, isa sa mga unang nagsampa. So si Trillanes talagang isa sa mga dahilan nito. Kung bakit na ganyan, hindi ko sinasabing kasama sa proseso si Trillanes kasi hindi naman pinapansin niya ng gobyerno eh. Pero yung dahilan, dahil siya yung nagsampa sa ICC, kaya ito nangyari. Tuloy. Public hearing of March 20 here at the Senate, the Secretary of Justice insisted on the inapplicability of the Rome Statute. But a DOJ certification signed by Prosecutor General Richard Fadulion stated very clearly that the DOJ made the following determinations. As competent authority of the custodial state, the arrest issued complies with Article 59 of the Rome Statute. Dito sila nahuli. Ang galing, actually magaling dito sa part na to si Senator Amy. Bakit? Ito kasi yung senaryo. Si Remulla deny ng deny. 'Di ba? Deny siya ng deny na hindi na applicable yung Article 59. Hindi na yan. Wala na tayo diyan kasi kasalanan din ni Duterte yan kasi umalis tayo sa ICC. So hindi na yan applicable sa atin. Mga kababayan, ang problema kasi, yan ang sinasabi ng sekretary. Pero there is a document na pinirmahan mismo ng tauhan niya sa DOJ na sinasabi that Article 59 was used. As a matter of fact, sinabi pa nga nila, not only publicly, sinabi ni Utoy, yung nagmamagaling na ASEC, sinabi pa ng isang prosecutor na sinasabi nila na sila ang bilang tumayong korte. Yan ang sinabi nila publicly ho. Pinlay ni Senator Amy yan. So akala ko ba hindi nag-a-apply yung Article 59? Pero bakit nyo ginamit yon at sinunod yun? At in-apply ninyo kunwari na kayo ang korte. So doon, kung sa judge yan, contempt kayo. Sinungaling eh. Gets nyo? Mantakin mo ha. Dinideny mo yung Article 59. Pero sinabi nyo na sinunod nyo yon dahil naniniwala kayo doon. At ito matindi, may dokumentong ipinakita. So ibig sabihin, documented na you believe on the Article 59, pero dahil na-realize nyo, sablay pala yung kami ang korte, biglang dininay ng sekretary ninyo. Yan ang pattern ng gobyerno na natin ngayon. Puro mga sinungaling. To recall, DOJ spokesperson Clavano Yan. Si Utoy. Ayan. Daldal mo kasi, ha? Utoy. released a statement last March 13 saying, ang naging role namin ay competent judicial authority. Kami na ang nag-attest na lahat ng proper processes ay ginawa. Similar to Prosecutor General Fadulion, the DOJ spokesperson showed that the article cited in the Rome Statute had been complied with. Therefore, it's apparent that the DOJ first tried to convince the public that the requirements under Article 59 of the Rome Statute were complied with, and then later on... Yan ang matindi. Noong una, sinasabi nila, hindi, in-apply namin yung Article 59. Kaya nga sinasabi nila, kami yung court doon. We represent the court. And medyo na-realize nila, ay, tanga pala. Mali pala yun. Biglang, nagbago na ng statement si Remulla. Ano sinabi? Hindi na applicable yan. Pagkatapos mong sabihin, applicable nung una, biglang hindi na applicable ngayon yan. Anyari? Hindi, di ba? Anyari? Ba't biglang nagbago? Kasi na-corner kayo. Yun ang totoo. Kita nyo kung paano balasubasin ang mga pangyayari sa grabe ho, When such stance became untenable, decided to ditch Article 59 Yun. and Rome Statute Ang altogether linaw. and pursued another theory, extrajudicial rendition, Yun. and invoked RA 9851, particularly Article 17. Yun lang po. So,
those are the... Pagkatapos nilang mautot doon sa Article 59, may naroon na silang ginamit. Iniwan ito at ginamit ang RA 9851 bilang bagong batayan sa pag-aresto. O, di ba? Alam niyo mga kababayan, ito ho'y malinaw na napakasinungaling ho ng gobyernong ito. Napakaloko, napakagago ng mga namumuno sa atin. Talagang tinatarantado ho tayo. At yan po ang konklusyon ng Senate hearing na yan. So, ladies and gentlemen, this is not just our fight. Alam ko, baka isipin ng iba kulay. Hindi ho. Isang Marcos po yan nagsasalita. Mismong kapatid ang nagsasalita at sinasabing there was an illegal na nangyari. So people in the house, especially in the international community, what our government is doing now is persecuting those na naubos yung English. So automatic ko dasay, ha? What the government is doing is persecuting those who are criticizing the government, revealing those corruptions issue in the government. Remember, everything happens after the budget was exposed. Di ba remember? Duterte exposed the the problem, the issue in the budget. So yun po yun mga kababayan. Malinaw na malinaw po yun. Talagang dahil po siya ginawa ng ni Pangulong Duterte na pagre-reveal nung katarantaduhan nila sa budget. Tapos yung antindi ng yung bagang pagbabasahin mo yung momentum, di ba? Yung momentum nung kampanya nasa Duterte slate ang punta ng tao Huwag kayo maniniwala sa survey. Tingnan ninyo kung sino yung may-ari ng survey firm na naglalabas na yan. May balita pa nga ako kulang-kulang daw yung pangalan meron akong balita na kulang-kulang yun ang pangalan na nandun. Kaya hindi lumalabas yung iba. Paano iboboto kung wala man lang yung pangalan mo? Kaya mga kababayan, huwag kayo maniniwala sa survey. Yan ho ay mind conditioning. Para kunwari, mas madali na nilang gawin yung pandaraya. Pero syempre, yung certain amount ng pandaraya, meron lang yan Kasi ako naniniwala ako, yung pandaraya nasa baba nangyayari yan Diba? Yan ho ay madadaya nila ng 1 milyon, 2 milyon. Pero pag sobrang laki ng lamang, hindi na nila madadaya. Katulad nung nangyari noong 2016. Sobrang laki ng agwat. Pero 'di ba sinabi nga ni Pangulong Duterte mismo na pag-alaman nila na may minus 6 million. Tapos sa kabila napunta yung 6 million na yun nag-plus. Pero nanalo pa rin si Pangulong Duterte kasi nga landslide. Kaya mga kababayan, dapat i-landslide natin ang Duterte team, yung 10 senador. Tandaan natin ang dahilan nila dito sa ginawa nila kay Pangulong Duterte para ma-impeach si BP Sara Duterte. Kung gusto ninyo magpatuloy ang Marcos Romualdez administration, yung tuloy-tuloy na tumataas ang presyo ng bilihin, yung tuloy-tuloy ang krimen sa Pilipinas na pag-angat, yung tuloy-tuloy na dumadami utang natin, yung tuloy-tuloy na pagwawalang niya sa budget natin, iboto ninyo ang Marcos Romualdez slate. Pero kung gusto ninyong mabago lahat yan at bumalik tayo nung sa 2016 to 2022 na kind of government, iboto ninyo ang Duterte team. Okay? Mga kababayan, yun lamang po. Maraming salamat po. At yan po ay pinaliwanag natin na sana naman i-share natin para sa ating ibang mga kababayan na mas maliwanagan po ano ba ang ginawa nilang pambababoy sa ating mga batas. Salamat po. Ako po si Banat Bay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan,
kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang